Sa nakaraang episode ay muli nilang hinarap si Black at si Zamasu sa realidad ng Future Trunks. Dito ay nalaman nila na nalikha si Black sa pamamagitan ng pakikipagpalit ni Zamasu ng katawan kay Goku gamit ang mga Super Dragon Ball. Sa pagpapatuloy ay sunod nilang nalaman na ang Zamasu na kaharap nila ay ang tunay na Zamasu sa realidad ng Future Trunks. Nakipagsanib puwersa ito kay Black na mula naman sa realidad nila Goku upang ubusin ang mga mortal. Matapos sabihin ang mga katotohanan, ay nag-umpisa ng umatake sila Black. Kumanti ng atake si Goku kay Zamasu pero tulad ng dati ay hindi pa rin ito napipinsala. Pagkatapos mapatalsik si Goku ay sinabi naman ni Black na ginamit niya ang kulay berdeng time ring upang mapuntahan ang Zamasu sa realidad na yun at kumbinsihin ito na sumama sa kanya. Sinabi rin ito na pagkatapos nilang gamitin ang mga Super Dragon Ball ay winasak nila ito tapos pinaslang ang iba pang mga Kai doon para wala na talagang makapihil sa kanila. Sunod ay sumumpa ang dalawa na gagawa sila ng perpekto at mapayapang mundo na walang mga mortal. Pagkatapos nun ay muli na naman itong sumugod. Panandali ang napabagsak ni Black sila Vegeta, kaya si Goku na lang ang natira at pinagtulungan nila ito. Dito ay sinabi ni Black kung paano niya tinapos sila Chi-Chi at Goten habang pinapahirapan si Goku. Kaso nang dahil doon ay nagalit ng sobra si Goku at agresibong binanata ng dalawa. Nagawang mabugbog ni Goku ang dalawa pero dahil sayan rin ang gamit na katawan ni Black, ay mas lalo itong lumakas at nakabawi. Matindi ang pinsalang natamo ni Goku kaya tuluyan na itong bumagsak. Pagkatapos ay sinabi ni Black na ang Future Trunks ang pinakadahilan kung bakit niya kinamumuhian ang mga mortal. Ayon dito ay nilabag ng Future Trunks ang batas ng oras dahil gumawa ito ng ibang realidad sa pamamagitan ng pagbalik nito sa nakaraan gamit ang time machine. Pero hindi matanggap ng Future Trunks ang sinabi ni Black kaya nagalit ito at sumugod. Madaling napabagsak ni Black ang Future Trunks pero kaagad rin itong nakabangon at mas lalo pang lumakas. I'm gonna kill you myself! You must pay for your sins against time. Sa kasamaang palad bagamat malaki ang itinaas ng lakas ng Future Trunks, ay hindi pa rin ito naging sapat para talunin si Black at Zamasu. Dahil doon ay sinakripisyo na lang ng Future Trunks ang kanyang sarili para makatakas sila Vegeta. Pero bago umalis ay iniwan muna ni Vegeta ang Magic Beans kay Mike para sa Future Trunks. Nang dahil sa sakripisyo ng Future Trunks ay nakabalik ng buhay sila Vegeta sa kasalukuyan. Dito ay pinagalitan ni Bulma si Beerus dahil mali ang sinabi nito na ligtas na ang mundo ng Future Trunks. Pagkatapos nun ay nilunasan nila si Goku at sinabi kay Beerus ang mga sinabi sa kanila ni Black. Kaso nang malaman ni Beerus na nasa ibang realidad na ang problema, ay sinabi nito na wala na siyang pakialam tapos inaya na si Whis na umalis. Nagalit si Bulma dito at sinabi na hindi ko na kayo bibigyan ng instant ramen. Samantala, hinahanap na ni Chi-Chi si Goku at ang tinatanong nito ay si Krillin. Maya-maya pa ay nakita nito sila Goten at Trunks na lumilipad ng magkasama. Pinuntahan nila Trunks si Bulma at pilit na kinumbinse na isama sila sa future pero ayaw sila nitong payagan. Sunod ay si Chi-Chi naman ang dumating at agad nitong hinanap sila Goku at Goten. Sinubukan pa sanang itago ni Bulma kay Chi-Chi ang mga kaganapan pero hindi siya nagtagumpay dahil nakita nito sila Goten at Goku. Dahil doon ay napilitan na si Bulma na ipaliwanag kay Chi-Chi ang lahat. Dito ay pinaliwanag rin ni Vegeta kung bakit hindi sila manalo. Ayon kay Vegeta ay si Black ay lalong lumalakas sa tuwing nakakalaban nito ang tunay na Goku, habang ang Zamasu naman sa realidad na yun ay hindi napipinsala kaya imposible silang manalo. Nang malaman yun ni Piccolo ay sinabi nito na merong isang paraan para matalo sila Black at ito ang Evil Containment Wave na ginamit ni Master Buten kay King Piccolo noon. Dahil doon ay kaagad na umalis si Goku para pag-aralan ang teknik sa tulong ni Master Buten. What a miss!
Samantala, bumalik si Beerus sa planeta ng mga Kai sa ika-10 universe para kumalap ng impormasyon tungkol kay Zamasu. Zamasu is my apprentice. A grave mistake. Kinaumagahan ay natapos ng mag-ensayo sa silid ng kaluluwa at panahon si Vegeta, habang si Goku naman ay natapos na ring pag-aralan ang teknik. Sa future naman ay naka-recover ang sugatan na si Trunks matapos mapakain ng Magic Bean, kaso kinilabutan ito dahil akala niya pinakain siya ni Yajirobe gamit ang bibig. Dahil doon ay pinaliwanag ni Yajirobe na dati ng durog ang Magic Bean na pinakain niya kay Trunks dahil dinurog na ito ng mga bata. Sinabi rin ni Yajirobe na umalis si Mai para sundan si Black at Zamasu sa base nito. Matapos nun ay pinakita si Mai na inihahanda ang isang sniper na naglalaman ng espesyal na bala na ginawa ng future Bulma. Nagawang tamaan ni Mai si Black pero hindi man lang ito nagalusan. Kaso nang dahil doon ay nagalit ito at nagpakawala ng malakas na enerhiya sa direksyon nila Mai. Buti na lamang ay dumating si Trunks para iligtas ang mga ito. Matapos makaalis nila Mai ay itinuloy ni Trunks ang pakikipaglaban kay Black at Zamasu gamit ang buo niyang lakas. I'm cutting you right down the middle! Silence, blasphemer! Sa gitna ng laban ay nagkaroon ng pagkakataon si Trunks na magamitan ng Galick Gun si Black. Pagkatapos ng ginawang atake ni Trunks kay Black ay hindi na ito nakabangon. Kaso dahil doon ay naubos ang lakas ni Trunks kaya nahihirapan na itong kalabanin si Zamasu. Pero buti na lang ay tinulungan nila Mai si Trunks kaya nagkaroon ito ng pagkakataon na makadistansya at bumuo ng plano. Ang plano ni Trunks ay pasabugan si Zamasu gamit ang kanyang enerhiya kaso bigla siyang tinusok ng enerhiya ni Black mula sa likod. Dahil sa nangyari ay tuluyan ang natalo si Trunks pero matapos nun ay biglang dumating sila Vegeta. Kaso nang lumabas sila Vegeta sa time machine ay pinasabog ito kaagad ni Black para hindi na sila makatakas. Nung una ay ayos lang sana kay Goku at Vegeta ang pagkasira ng time machine pero nang maalala nila na naiwan pala doon ang palayok na kanilang gagamitin sa teknik ay nag-umpisa na silang magsisihan. Habang nagtatalo sila Goku ay sinubukan ni Bulma na iligtas ang nasusunog na time machine. Matapos nun ay mag-uumpisa na sana ang laban pero biglang dumating ang Gowasu na iniligtas ni Beerus at kasama nito si Great King Kai. Sinubukan nitong pigilan sila Black kaso imbes na makinig ay tinangkalang sila nitong tapusin. Ganun pa man ay hindi nagtagumpay sila Black dahil pinrotektahan ito nila Goku. Pagkatapos nun ay tunay nang nagsimula ang laban at ang unang sumugod ay sila Goku. Dito ay nabigla si Black dahil mas malakas na si Vegeta at natatalo na siya nito. Nakita yun ni Zamasu kaya tinulungan nito si Black pero agad rin itong pinigilan ni Goku. Samantala, habang nakikipaglaban sila Goku ay naglabas si Bulma ng garahe para ayusin ang time machine. Pinuntahan ito nila Trunks at dito ay sinabi sa kanila ni Bulma ang planong ikulong sila Black sa palayok gamit ang isang teknik. Kaso dahil nabasag nga ang palayok ay kailangan pa nila itong ayusin. Sa laban naman ay patuloy pa rin si Vegeta sa pagbanat kay Black at pinakita niya dito ang tunay na lakas ng isang Saiyan. Saiyan cells, but you don't truly understand it because you didn't be almighty Prince Vegeta! Hindi nagtagal ay naisip na ni Black na ang bagay na nagpapalakas kay Vegeta ay galit. Dahil doon ay ginamit niya rin ang kanyang galit upang lumakas at makagawa ng bagong sandata na gawa sa kanyang enerhiya. Ginamit niya ang bago niyang sandata at lumikha ito ng isang lagusan na kahit si Black ay hindi maipaliwanag ito. Pagkatapos nun ay nagsimula ng muli ang laban kaso ilang saglit lang ay nagulat sila Mai nang makita na papunta sa kanilang kinaroroonan si Zamasu. Dahil doon ay sinabihan ni Bulma si Trunks na gamitin ang evil containment kay Zamasu. Samantala, sa laban ay biglang napapalibutan na sila Goku ng maraming Black na gawa sa usok na nagmumula sa lagusang nalikha ni Black. Kaso sa tuwing aatakihin nila Goku ang mga peking Black ay lalo lang itong dumarami at hindi rin makapunta si Goku sa iba gamit ang instant transmission dahil sa enerhiya na nagmumula sa lagusan. Samantala, pinakita si Trunks na mukhang tanga na pinag-aaralan ang teknik nang biglang maalala ni Bulma ang video ng pagtuturo ni Piccolo. Ibinigay ni Bulma ang video kay Trunks pagkatapos ay lumabas ito para subukang pigilan si Zamasu.
Sa kasamaang palad ay hindi yumapekto ang ginawa ni Bulma, at naabutan na lang ito nila Trunks na wala ng malay sa kamay ni Zamasu. Dahil doon ay nagalit ng sobra si Trunks at ginamit ang evil containment kay Zamasu. The power of mortals? Is that a joke? Matagumpay na nakulong ni Trunks si Zamasu sa palayok at nalaman nila na sinadya pala ni Bulma ang nangyari para magalit si Trunks. Kaso pagkatapos nun ay nalaman nila na nakalimutan ni Goku ang seal sa bahay ni Master Buten. Dahil doon ay muling nakawala si Zamasu sa palayok, naramdaman ni Black ang biglang pagkawala ni Zamasu kaya pinuntahan niya ito at sinundan naman ito nila Goku. Pagdating doon ay sinabi ni Zamasu kay Black na gumagamit ng teknik na delikado ang mga mortal kaya dapat na nila itong tapusin bago pa mahuli ang lahat. Dahil doon ay nagdesisyon na ang dalawa na magsanib para mas lalo pang lumakas. All hail Zamasu. Agad na naramdaman nila Vegeta ang napakalakas na enerhiya na nagmumula sa bagong anyo ni Zamasu kaya pinatakas na nila sila Bulma upang hindi ito madamay. Pagkatapos makaalis nila Bulma ay inatake ni Zamasu sila Goku at lumikha yun ng malawakang pagyanig. Dahil doon ay lumikas na ang lahat ng nasa base ng mga resistance at nasaksihan ng mga ito ang ginagawang pagsira ni Zamasu sa buong lugar. Samantala, sinabi ni Gowasu na imposible na nilang matalo si Zamasu dahil meron na itong pinagsamang lakas ng Saiyan at katawan na hindi nagagalusan. Sunod ay pinakita si Bulma na nagpatuloy na sa pag-ayos ng time machine habang si Trunks naman ay nagdesisyon na balikan sila Goku dala ang magic beans na ibinigay ni Mai. Pagkatapos nun ay pinakita sila Goku na nagsimula ng sumugod pero kaagad lang itong napabagsak ni Zamasu. Matapos nun ay lalo pang winasak ni Zamasu ang paligid kaya naman nahihirapan na ang mga tao na lumikas. Tinulungan ito ni Trunks at inutusan na magtungo sa garahe ni Bulma. Samantala, muling nakabangon sila Goku at muling sumugod. Sa kasamaang palad ay tulad ng una ay hindi pa rin sila umobra sa lakas ni Zamasu. Maya-maya pa ay dumating na si Trunks at nakita nito na sugatan na sila Vegeta. Dahil doon ay nagalit si Trunks at agresibong sinugod si Zamasu. Created, not you! Your arrogance has spelled the end for your... Bagamat hindi rin umobra ang unang pagsugod ni Trunks ay hindi pa rin ito sumuko at nilabanan si Zamasu gamit ang mas pinalakas na Galick Gun. Ilang saglit pa ay pinilit na bumangon ni Vegeta para tulungan si Trunks. Come on, Trunks! Give it all you've got! Sure thing! Nagawa nilang matalo sa palakasan si Zamasu pero hindi pa rin nila ito napinsala. Natapakan ang pride ni Zamasu sa kanilang ginawa at nagalit kaya gumanti ito ng atake kay Trunks. Pero hinarang ni Vegeta ang kanyang sarili para iligtas si Trunks. Balak nang tapusin ni Zamasu sila Vegeta pero napigilan ito ni Goku. Dahil doon ay si Goku naman ang lumaban dito gamit ang teknik na Kami Wave. You will never best me, you filth! Naiinis si Zamasu na nakakaya siyang mag-isa ni Goku kaya naman itinaas pa niya ang kanyang lakas. Blasphemous fool! You continue to defy a god! Pero hindi pumayag si Goku na matalo kaya ibinigay na rin ito ang lahat. Pagkatapos mapinsala si Zamasu gamit ang Kami Wave ay kaagad itong binanata ni Goku bago pa man ito makarecover. Kaso nagawa siyang mahawakan ni Zamasu kaya napilitan na siyang gumamit ng Kaioken. Matapos nun ay tuluyan ang naubos ang lakas ni Goku at bumagsak. Kaso si Zamasu ay muli pa rin nakatayo at mas pinalakas pa ang kanyang sarili. Matapos nun ay napansin ni Vegeta na hindi na naghihilom ang pinsala ni Zamasu. Ayon kay Gowasu ay nag-uumpisa ng makatanggap ng permanenteng pinsala si Zamasu dahil sa masamang epekto ng pakikipagsanib nito kay Black. Sinabi rin nito na kapag nagpatuloy ang ganun ay may pag-asa na sila Goku na manalo. Dahil doon ay naisip ni Goku na gayahin ang ginawa nila Zamasu na magsanib gamit ang Petara. Pero bago yun ay kailangan muna nila kumain ng magic beans para mawala ang kanilang mga pinsala. Pagkatapos ng kanilang matagumpay na pagsasanib ay muli nilang hinarap si Zamasu bilang si Vegito. Dito ay kaagad niyang ginamit ang Super Saiyan Blue at nang pinatamaan siya ni Zamasu ng enerhiya ay pinasabog niya lang ito gamit ang kamay. You
wrap this up. Kaso yabang pa rin si Zamasu sa kabila ng kanilang pinakita, kaya binanatan na ito agad ni Vegito habang nagsasalita. Dahil sa kanilang ginawa ay nagalit si Zamasu at agresibong sumugod. Maya-maya lang ay bumagsak si Vegito kaya tinangka na itong tapusin ni Zamasu pero bigla itong bumangon at umatake. Kaso hindi yun naging sapat para matalo si Zamasu dahil muli lang itong nakarecover at nagpalakas ng sarili. Ganun pa man ay matapang pa rin itong nilabanan ni Vegito. Samantala, pumunta sila Bulma sa kinaroroonan nila Trunks sakay ng time machine at ibinalik ni Mai kay Trunks ang nasirang espada nito. Dito ay na-realize ni Trunks na siya dapat ang tumapos kay Zamasu kaya naman inayos niya ang espada gamit ang kanyang enerhiya at nagtungo sa laban. Pagkatapos nun ay pinakita si Vegito at Zamasu na patuloy pa ring naglalaban. Sa kasamaang palad ay biglang naghiwalay ang katawan nila Goku kaya natalo ito ni Zamasu. Buti na lang ay dumating si Trunks at ito naman ang nakipaglaban. Maya-maya habang nakikipaglaban si Trunks ay bigla itong nabalot ng liwanag at ganon din ang mga may buhay sa paligid. Nagtipon ang lahat ng mga liwanag na yon at pinalakas nito si Trunks. Nang makita yun nila Goku ay ibinigay na rin nito ang kanilang natitirang lakas. Dahil doon ay nabalot ng nag-uumapo na enerhiya si Trunks at ginamit niya yun laban kay Zamasu. We won't let you win! Matagumpay na natalo ni Trunks si Zamasu sa tulong ng Spirit Bomb na inilagay niya sa kanyang espada. Dahil doon ay lumapit na sila kay Trunks para ito ay batiin pero bigla na lang nabalot ang kalangitan ng isang negatibong enerhiya na mula kay Zamasu. Sinubukan nila itong pasabugan sa pamamagitan ng kanilang mga espesyal na teknik pero walang nangyari. Matapos nun ay umulan ng mga enerhiya mula sa langit at wala na silang nagawa laban dito. Samantala, nakikita rin ng mga nasa realidad nila Goku ang nagaganap dahil bumukas ang lagusan na dating ginamit ni Black. Sunod ay pinakita rin sila Whis na sinasabi na nararamdaman nila ang nagaganap. Sa future naman ay nagawang makaligtas nila Goku sa mga pagsabog pero hindi nakaligtas ang iba pang mga tao. Dahil doon ay sobrang nalungkot si Mai at tuluyan ang nawala ng pag-asa. Ganun pa man ayaw sumuko ni Goku kaya naghanap pa ito ng magic bean sa kanyang bulsa kaso ang emergency button lamang na mula kay Grand Zeno ang kanyang nakita. Dito ay naisip ni Goku na pindutin ang emergency button para tawagin si Grand Zeno at bigla nga itong lumitaw na ikinagulat ng lahat. Matapos nun ay kinumbinsi niya si Grand Zeno na tulungan sila na talunin ang kalaban. Pumayag si Grand Zeno at sinabi nito na wawasakin niya ang kalaban. Matapos yun sabihin ni Grand Zeno ay sinabihan na ni Goku ang lahat na kailangan na nilang umalis sa lugar bago pa ito wasakin. Nagawang makaalis nila Goku sa lugar sa tamang oras kaya ligtas silang nakabalik sa kanilang realidad. Dito na nagkita ang Future Mai at ang maliit na Mai. Ilang saglit pa ay dumating rin sila Beerus at Great King Kai. Pagkatapos nun ay sinabihan ni Goku si Bulma na muling ihanda ang time machine dahil gusto niyang bumalik sa realidad ng Future Trunks. Pagdating nila doon ay agad na hinanap ni Goku si Grand Zeno at nakita nila ito na lumulutang sa kawalan. Inaya ito ni Goku na sumama sa kanila at agad naman itong pumayag. Pagbalik nila sa kasalukuyan ay laking gulat nila Beerus nang makita na kasama ni Goku si Grand Zeno. Matapos nun ay hiniling naman ni Goku kay Great King Kai na dalhin siya sa palasyo ni Grand Zeno at doon ay ipinakilala niya ang dalawang Grand Zeno sa isa't isa. Natuwa si Goku dahil kaagad na nagkasundo ang dalawang Grand Zeno at naglaro ng magkasama. Kinagabihan ay kinausap ni Whis ang Future Trunks at ang Future Mai. Sinabi ni Whis sa dalawa na pwede niya itong matulungan na gumawa ng bagong realidad na mapayapa. Kaso ayon kay Whis sa gagawin nilang realidad ay magiging dalawa na ang Trunks at Mai. Ganun pa man ay pumayag pa rin ang Future Mai sa alok na tulong ni Whis kaya pumayag na rin ang Future Trunks. Kinabukasan ay umalis na ang dalawa at masaya itong hinatid ng lahat sa pagsakay ng time machine. Tumating rin doon si Vegeta at nagpaalam sa pamamagitan ng isang suntok. Pagkatapos na ng paliparin na ng Future Trunks ang time machine ay nakita nito na pumunta rin doon sila Gohan para magpaalam. Dahil doon ay naalala ng Future Trunks ang Gohan na nagturo sa kanya. Save them! Let's go.
Sa sumunod na araw ay pinuntahan ni Goku si Kayasama para sabihin dito na muli niya na itong bubuhayin gamit ang mga Dragon Ball. Sunod ay pinakita naman si Bulma na pasikretong gumagawa ng bagong time machine kaso hindi ito nagtagumpay dahil kulang ito ng isang bagay. Maya-maya pa ay bigla na lang lumitaw si Goku sa harapan ni Bulma kaya agad nitong pinatay ang ilaw para hindi makita ni Goku ang time machine. Matapos nun ay pinaliwanag ni Goku kay Bulma na pumunta siya doon para hiramin ang Dragon Ball Radar. Pumayag si Bulma at ibinigay ang Dragon Ball Radar kay Goku kaya naman agad rin itong umalis. Matapos nun ay biglang naisip ni Bulma na hilingin na lang kay Shenron ang kulang na parte sa time machine. Dahil doon ay hinintay ni Bulma na makabalik si Goku kaso biglang dumating sila Whis kaya siya nagpanik. Ayon kay Bulma ay hindi pwedeng malaman nila Beerus ang tungkol sa time machine dahil mahigpit nitong pinagbabawal ang pagmamanipula ng oras. Ganun pa man ay naroon sila Beerus para lang kumain kaya kailangan niya lamang itong mabusog bago dumating si Goku. Sa kasamaang palad ay nakabalik na agad si Goku dala ang 7 Dragon Ball at hindi nito nakita si Bulma kaya tinawag na nito si Shenron. Nakita ni Bulma ang paglabas ni Shenron mula sa restaurant kaya binayaran na nito ang pagkain nila Whis tapos umalis. Samantala, nang sasabihin na ni Goku ang kanyang hiling ay biglang dumating sila Android 18 at nag-agawan ito sa huling kahilingan. Habang nagtatalo ang tatlo ay sinamantala yun ni Pilaf para agawin ang hiling pero nabangga ito nila Trunks na pumunta rin doon para humiling. Kinumbinsi nila Trunks sila Goku na ibigay sa kanila ang isang hiling pero hindi ito pinayagan ni 18. Matapos nun ay muling nakabangon si Pilaf at lumapit kay Shenron pero natapakan naman ito ni Gohan. Ayon kay Gohan ay naroon siya para hilingin kay Shenron na lunasan ang sakit ni Pan dahil hindi ito malunasan ng mga doktor. Walang tumutol sa nais ni Gohan kaya ito ang nakakuha ng hiling at muling naibalik ang dating sigla ni Pan. Kaso dahil doon ay isa na lamang ang kahilingan kaya sinabihan na lang ni Goku ang iba na sa susunod na lamang kayo humiling. Pero hindi pumayag ang mga ito at sinabi na ayos lang kahit wag nang buhayin sila Kayasama dahil hindi naman ito umaalis sa kanyang planeta. Nang marinig ni Kayasama ang mga sinasabi nila ay hindi na nito napigilan na magalit. Ganun pa man ay hindi pa rin nagpatinag sila 18 at nagpumilit pa rin ang mga ito. Samantala, muli na namang bumangon si Pilaf pero nasagasaan naman ito ng sasakyan ni Bulma. Dito ay pinaliwanag ni Bulma kay 18 na hindi na nito kailangan bigyan ng regalo si Krillin dahil ang the best na regalo na para dito ay sila, na pamilya nito. Para naman kay Master Butan ay umorder ng mga babae si Bulma. Habang kay Ulong naman ay binayaran niya si 18 para paalisin ito. Sa kasamaang palad ay hindi kayang tuparin ni Bulma ang hiling ni Goku. Kaya naman inutusan niya na lang ito na kunin ang bagay na kailangan niya sa sentro ng Earth para hindi niya na kailanganin ang humiling. Pumayag si Goku sa gusto ni Bulma kaso sinundan ito nila Beerus sa sentro ng Earth. Dahil doon ay nalaman nila Beerus ang binabalak ni Bulma at tuluyan ang winasak ang time machine. Habang si Shenron naman ay kinailangan ng umalis kaya hindi nabuhay ni Goku sila Kayasama. How many times did I tell you to make the damn win? Sa sumunod na araw ay pinakita si Arale na masayang umaawit habang pauwi ng bahay. Chance to it's an explosion. In Penguin Village there's adventure galore. Pagdating ni Arale sa bahay ay naabutan niya si Dr. Sanbei na naghahanda ng umalis para pumunta sa World Investors Award. At hindi siya nito sinama. Samantala, sa World Inventors Award ay naroon sila Vegeta dahil nominado si Bulma para sa parangal. Ilang saglit pa ay lumabas na si Master Pogi para ipakilala ang unang inventor. Pero bago yun ay pinakita muna si Goku na naboboring na sa kanyang trabaho bilang bodyguard ni Master Pogi tapos ay umalis. Pagkatapos nun ay pinakita na si Master Pogi na tinawag si Sanbei para ipakita ang invention nito. Ayon kay Sanbei ang kanyang invention ay kayang ibigay ang ninanais mong bagay dahil doon ay sinubukan ito ni Master Pogi at ang lumabas ay isang keychain na kamukha niya. Kaso nang ibibigay na ni Master Pogi ang award ni Sanbei ay tinutulan ito ng multo ni Dr. Mashirito. Ayon kay Mashirito ay tumakas pa siya sa kabilang buhay para lang pumunta doon at maghiganti. Matapos nun ay tinatawag nito si Arale at sinabi na pinainom niya ito ng pampabatak para guluhin ito ang event. Sinubukan itong pigilan ni Master Pogi pero hindi siya nagtagumpay kaya tuluyan ang ginulo nila Arale ang event. Dahil sa nangyari ay napilitan na si Vegeta na tumayo para pigilan si Arale. Kaso nahihirapan din si Vegeta dahil masyado itong malakas.
Sa kalagitnaan ng laban ay naputol ni Vegeta ang ulo ni Arale kaya nagpanik silang lahat. Ganun pa man ay muli lamang nitong ibinalik ang kanyang ulo dahil doon ay nalaman nila na si Arale ay isa palang robot. Matapos nun ay muli na naman nitong inatake si Vegeta. Nang tuluyan ng matalo si Vegeta ay si Goku naman ang lumaban kay Arale gamit ang Super Saiyan Blue. Sinubukan ni Bulma na tawagin si Beerus para tulungan sila pero hindi ito pumayag. Dahil doon ay sila na lamang ang gumawa ng paraan para mapigil ang kaguluhan. Dito ay naisip nila na gumawa ng kakaibang tae para panandali ang kunin ang atensyon ni Arale. Matagumpay nilang nakuha ang atensyon ni Arale gamit ang tae pero ayon kay Mashirito ay hindi rin iyon magtatagal kaya naman muli silang umisip ng plano. Naisip ni Bulma na manawagan sa telebisyon at pag-isipin ang mga tao ng masasarap na pagkain. Para magawa ang pinakamasarap na pagkain sa mundo gamit ang invention ni Senbei. Ilang saglit ay naamoy ni Beerus ang pagkain kaya agad itong pumunta sa Earth. Kaso habang sinusuri ni Beerus ang pagkain ay nakialam ang multo na si Mashirito kaya nilagas ito ni Beerus. Pagkatapos nun ay kinain na ni Beerus ang pagkain at sobrang nasarapan ito. Kaso nagalit si Beerus nang tawagin ito ni Arale na Kitty Cat. Dahil doon ay gusto nang tapusin ni Beerus si Arale pero bigla itong natae kaya nagmadali itong umalis. Ayon kay Bulma ay sumakit ang tiyan ni Beerus dahil sa pinagsama-samang pagkain. Pagkatapos nun ay nawala na ang epekto ng gamot kay Arale kaya muli ay naging maayos na ang lahat. I am never fighting someone from an 80s gag manga again. Sa sumunod na araw ay nag-aya si Champa ng larong baseball at ang maglalaro ay mula sa Universe 7 at Universe 6. Ayon kay Champa, ang laro ay para magkaroon ng magandang relation ang kanilang mga universe, pumayag si Beerus at gaganapin ang laro sa Earth ng Universe 7. Kaso matapos nun ay biglang ibinunyag ni Champa na ang totoong layunin niya sa pagsasagawa ng baseball ay ang makuha ang lahat ng masasarap na pagkain sa Earth ni Beerus. Tumating na ang araw ng palaro at dito ay pinakita na si Vegeta at Goten ay nasa grupo ni Champa. Dahil doon ay nagreklamo si Goku pero wala rin itong nagawa dahil ayon kay Vegeta at Goten ay pareho silang nag-volunteer na sumali sa grupo ni Champa. Maya-maya pa ay nag-umpisa na ang laban at si Goku ang unang babato ng bola. Inutusan ito ni Beerus na magtodo kaya gumamit na ito ng Super Saiyan Blue. Sa sobrang lakas ng pagkakabato ni Goku ay hindi na nakapag-react si Champa kaya naman ang score ay napunta sa team nila Beerus. Kaso matapos nun ay pinagalitan ni Whis si Goku at sinabihan na tatanggalin sa laro kapag inulit ang ganon. Dahil doon ang sunod na tira ni Goku ay napakahina. That's a funny looking fly. Kaso sa sobrang bagal ng bola ay naiinis si Champa at pinalo ito ng napakalakas dahil doon ang score ay muling napunta sa grupo nila Beerus. Ganun pa man ang pangatlong tira ni Goku ay napalo ng tama ni Champa kaso kaagad itong nakuha ni Trunks nang patamaan nito ang bola ng enerhiya. Dahil doon ay natalo na naman si Champa at inasar pa ito ni Beerus. Pagkatapos nun ay si Yamcha naman ang sumubok at dahil sa teknik nito ay madali lamang itong nakasunod-sunod na score. Strike! That's 3 strikes and 3 outs. The top of the... Kaso nang si Vegeta na ang bumato ng bola ay sadya nitong pinatamaan si Yamcha kaya pinagalitan din ito ni Whis. Sunod ay si Goku at Vegeta naman ang nagkaharap kaya parehong nagtodo ang dalawa. Kaso sa kabila ng maduming paglalaro nila Vegeta ay napunta pa rin ang score sa grupo nila Beerus. Matapos nun ay muli na namang binato ni Champa ng bola si Yamcha kaya nagalit na si Beerus at tuluyan ng nag-away ang dalawa. Maya-maya pa ay pinigilan na nila Whis ang paglalaban ng dalawa para sabihin na panalo na ang universe dahil sa ginawa ni Yamcha. Sa bandang huli ay nakalimutan ni Champa ang tunay niyang layunin at umalis na walang napala. Keep at it, fighters! They will not defeat us next time! Sa sumunod na araw, si Goku ay nasa kanilang bahay lang at nagko-concentrate. Maya-maya pa ay tinawag na ito ni Chi-Chi para kumain pero hindi pa rin ito tumigil at muntik pa nitong mabugbog ang tagadala ng sulat. Samantala, si Vegeta ay nasa planeta na ni Beerus at muling nagsasanay. Ilang saglit pa ay dumating si Beerus at pinagalitan nito si Whis dahil hindi sinasama si Goku sa pagsasanay. Ayon kay Beerus ay dapat maging handa ang lahat ng kanilang fighter sa darating na paligsahan ni Grand Zeno.
Pag-alis ni Beerus ay kaagad na kinomprante ni Vegeta si Whis dahil hinala niya ay may sikretong pagsasanay ito na pinapagawa kay Goku pero kahit anong gawin niya ay hindi niya ito mapaamin. Pagkatapos nun ay muling pinakita si Goku na nagko-concentrate pa rin habang namamalengke at sinusundan ito nila Gohan. Dito ay naisip ni Gohan na magsuot ng costume para hindi sila makilala pero ayaw ni Goten dahil mukha raw tanga ang costume ni Gohan. Matapos nun ay sinundan na nila si Goku para malaman kung ano ang nangyayari dito. Excuse us. Yeah, our bad. Maya-maya lang ay hindi na natiis ni Goku kaya minulat na nito ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay may hinanap ito sa paligid hanggang sa mabangga ito ni Bulma. What is wrong with you dashing out in front of— Hindi pa rin malinaw kay Gohan ang nangyayari kay Goku kaya naisip niya na imbitahan na lang ito sa kanyang bahay para maghapunan. Pagkatapos kumain ay tinanong na nila si Goku tungkol sa nangyayari dito at ang sinabi nito ay may isang nilalang na balak siyang patayin. Matapos nun ay pinakita si Hit na patungo sa isang lugar na maraming bantay. Ginagamit nito ang time skip para makalagpas sa mga bantay nang hindi napapansin. Ilang saglit pa ay narating na nito ang kanyang target at mabilis niya lang itong pinatay. Pagkatapos nun ay pinakita na ang susunod nitong target ay si Goku. Samantala, naramdaman na ni Goku ang presensya ni Hit kaya agad niya itong pinuntahan. Ilang saglit lang ay narating na ni Goku ang pinagmumula ng presensya ni Hit at dito ay agad niyang nilabas ang Super Saiyan Blue. Sunod ay pinakita sila Gohan na nag-aalala at nagpa siya ang mga ito na sumunod kay Goku. Samantala, nagawang makalapit ni Hit nang hindi nararamdaman ni Goku. Ganun pa man ay sinabi ni Hit na hindi niya tatapusin si Goku nang nakatalikod. Pagkatapos nun ay inutusan ni Hit si Goku na humarap at nag-umpisa na ang kanilang laban. If punching won't work on him, maybe this will. Sa kasamaang palad ay nagawang mapabagsak ni Hit si Goku sa isang atake lang at kaagad na umalis. Matapos nun ay dumating na sila Gohan. Dad, no! Umigil na ang tibok ng puso ni Goku nang dumating sila Gohan pero sinubukan pa rin itong buhayin ni Piccolo. Maya-maya pa ay may nakita silang liwanag sa langit at hinayaan nila itong bumagsak kay Goku. Dahil sa enerhiya ay muling tumibok ang puso ni Goku at muli itong nabuhay. Dito ay narealize nila Piccolo na sinadya ni Goku na pakawalan sa langit ang enerhiya para muling patibokin ang kanyang puso kung mapapabagsak siya ni Hit. Matapos nun ay sinabi ni Goku kay Piccolo na may bagong teknik si Hit at hindi niya ito matamaan. Ganun pa man ay gusto pa rin ni Goku na muling makalaban si Hit. Dahil dun ay tinawag ni Goku si Hit para muling kalabanin kaso hindi ito pumayag kaya hinanap niya na lang ito. Kaso habang naghahanap si Goku ay bigla itong pinatamaan ng suntok ni Hit mula sa malayo. Nasaktan si Goku sa atake ni Hit pero mabilis lang itong nakarecover. Dahil doon ay nagpa siya na si Hit na kalabanin si Goku. An after image. Samantala, pinakita si Vegeta na nilalabanan pa rin si Whis at hindi na nito kayang magpatuloy. Dahil doon ay sinuhulan na lang ni Vegeta si Whis ng masarap na recipe ng kanyang lola. Matapos nun ay pinakita si Goku na muli na namang sumugod pero hindi pa rin ito matamaan si Hit. Maya-maya ay pinakita sila Champa at Bados na nanonood sa Gedli. Dito ay pinaliwanag ni Bados na iniipon ni Hit ang lahat ng oras na nakukuha niya sa time skip at ginagamit niya ito para makagawa ng sariling dimensyon. Ayon pa kay Bados, sa tuwing pumapasok si Hit sa sarili nitong dimensyon ay hindi ito natatamaan ng kahit anong atake. Pagkatapos magpaliwanag ni Bados ay muli na naman nag-umpisa ang laban nila Goku at Hit. That's right? That is correct. But what? Sa puntong ito ay unti-unti nang naiintindihan ni Goku ang teknik na ginagamit ni Hit. Kaso napatigil sila sa paglalaban nang biglang dumating sila Beerus. Ganun pa man sinabi nito na pumunta lang sila doon para manood kaya pinagpatuloy na nila Goku ang kanilang laban. Dito ay winasak ni Goku ang personal na dimensyon ni Hit gamit ang kanyang enerhiya tapos gumamit ng Kami Wave. Nagtagumpay si Goku na sirain ang dimensyon ni Hit kaya natapos na ang kanilang laban. Sunod ay inamin na ni Goku na nakiusap siya kay Whis na rentahan si Hit para patayin siya.
Dahil ayon kay Goku ay sa ganung paraan lang niya makakalaban si Hit ng seryoso. Dahil doon ay nabilib ang lahat sa passion ni Goku sa pakikipaglaban. Pagkatapos nun ay umalis na sila Hit at sila Chi-Chi naman ang dumating. Nag-aalala nitong niyakap si Goku at sinabi na mananagot sa kanya ang taong nagpapaligpit kay Goku. Samantala, hinihingi na nila Whis kay Vegeta ang pangako nito na masarap na recipe ng kanyang lola. Steak, and don't skimp on the sauce. Granny special. Sa kung saang planeta, ay pinakita si Jacko na kumakain ng ramen at dala nito ang isa sa pinaka-wanted na kriminal na alien. Kaso habang kumakain nito ay biglang nakatakas ang alien. Wala nang nagawa si Jacko kundi ang panoorin na lang ito na lumayo. Samantala, nalaman nila Gohan na may bagong movie si Master Pogi at kasama dito ang katauhan niya na si Saiyaman. Dahil doon ay tinawagan ni Videl si Master Pogi at ang sinabi nito ay pinagbigyan niya lang ang isang artista na nakiusap sa kanya. Pagkatapos nun ay pinakita ang artista na tinutukoy ni Master Pogi na si Barry at napakayabang nito. Inuutusan nito ang assistant director na ilagay ang pangalan niya sa pamagat ng movie dahil ayon dito ay para sa kanya ang movie. Samantala, isinama ni Master Pogi sila Gohan sa shooting at nakasalubong nila dito ang leading lady ni Barry na si Coco. Okay. Well, since you asked so nicely, how Sasabihin sana ni Master Pogi dito na si Gohan si Saiyaman pero agad itong pinigilan ni Videl. Ilang saglit pa ay dumating si Barry na biglang nagpapogi kay Videl. Pero hindi ito pinansin ni Videl kaya napahiya tuloy. Matapos nun ay nanood sila Gohan ng shooting kaya nalaman nila na hindi pala si Barry ang gumagawa ng mga stunt at bukod dun ay napaka-demanding pa nito. Hindi kayang gawin ng stunt double ang pinapagawa ni Barry kaya si Gohan na lang ang nag-volunteer na gumawa nito. the great Saiyaman! Sobrang natuwa ang production sa ginawa ni Gohan kaya napahiya na naman si Barry. Kaso dahil doon ay inalok na siya na maging permanenteng stunt double at wala na siyang nagawa ng pilitin siya nila Videl na tanggapin ang alok na trabaho. Kinabukasan habang papunta sa shooting ay napadaan si Gohan sa isang nakawan na pinipigilan ni Krillin. Dahil doon ay sinuot ni Gohan ang dala niyang costume at tumulong bilang si Saiyaman. Kaso habang kinakausap niya ang mga magnanakaw ay bigla itong sinaniban ng alien na kriminal at biglang lumakas tapos sumugod. Pero madali lang itong natalo ni Gohan kaya umalis na sa katawan nito ang alien at nakita yon ni Gohan. Samantala, akala ng mga tao ay promotion ng movie ni Barry at Master Pogi ang nangyari. Dahil doon ang buong production ay naniniwala na si Gohan ang tunay na Saiyaman. Buti na lang ay dumating si Bulma at sinabi na ninakaw ang reserbang costume para pagtakpan si Gohan. Kumana ang ginawa ni Bulma kaya pinasalamatan ito ni Gohan kaso hindi nila alam na nakikinig pala sa kanilang usapan si Coco. Bago matapos ang araw ay kinausap siya ni Coco at sinabi nito na alam niya ang totoo. Ganun pa man ay sinabi nito na itatago niya ang sikreto ni Gohan kung isasama siya nito sa paglipad. Dahil doon ay isinama nga ni Gohan si Coco sa paglipad at tuwang-tuwa ito. Kaso habang lumilipad ay nakasalubong nila si Jacko at inakala nito na si Saiyaman ay sinaniban ng alien na kriminal. More trouble here. What a gosh! Iniwasan ni Gohan ang atake at kaagad na nagpakilala kaya tumigil na sa pag-atake si Jacko. Pagkatapos nun ay ipinaliwanag ni Jacko kay Gohan na may hinahanap siyang alien na kriminal na sumasanib sa masasamang tao at pinapalakas ito. Matapos nun ay umalis na si Gohan kasama si Coco. Pagdating nila Gohan sa apartment ni Coco ay nag-practice sila ng kanilang mga script. Pagkatapos ay pinakita na balak palang sirain ni Barry ang imahe ni Gohan sa madla sa pamamagitan ng issue kaya inutusan nito si Coco na imbitahan si Gohan sa apartment tapos sinabi ito sa mga reporter. Kaso ayaw pumayag ni Coco kaya tinakot niya ito na tatanggalin sa movie. Dahil doon ay wala nang nagawa si Coco kundi ang sumunod. Pero habang nasa apartment ay naantig si Coco sa kabaitan ni Gohan kaya hindi na nito ginawa ang inutos sa kanya ni Barry. Dahil doon ay itinuloy na lamang nila ang pagpapractice ng script hanggang umaga. Kaso nang paalis na si Gohan ay bigla siyang kinis ni Coco sa mga labi at nakunan yun ng marites na si Barry. Pag-uwi ni Gohan sa bahay ay sinalubong ito ni Videl ng may ngiti kaso biglang dumating si Barry at pinakita ang mga litrato.
Buti na lang ay hindi ito pinaniwalaan ni Videl at pinalayas. Kaso ayaw pa rin umalis ni Barry kaya napilitan na si Gohan na takutin ito. Dahil sa nangyari ay nagalit ng sobra si Barry at naramdaman yun ng alien kaya sinaniban ito. Matapos nun ay inatake ni Barry si Gohan kaya nawalan ito ng malay at kinuha rin ito si Pan. Pagkatapos nun ay dumiretso ito sa TV station para hintayin doon si Gohan kaso habang naghihintay ay tumae si Pan kaya nabahuan ito. Ilang saglit pa ay dumating na si Gohan kaya pinalakas na ni Barry ang kanyang sarili tapos sumugod. Sa kalagitnaan ng laban ay mas lalo pang nagpalakas si Barry kaya nahirapan na si Gohan na kalabanan ito. Maya-maya pa ay dumating na rin si Jaco para tumulong pero pinigilan ito ni Gohan dahil baka mapatay nito si Barry. Dahil doon ay mag-isa pa rin si Gohan na nakipaglaban kay Barry. Sa kasamaang palad ay napuruhan si Gohan ng malakas na atake ni Barry at nawala ng malay. Dahil doon ay tinawag nila Pan at Videl ng malakas si Gohan para magising ito. Ilang saglit pa ay narinig nga ni Gohan ang sigaw nila Videl at ginamit na nito ang Super Saiyan. Matapos nun ay muling binalikan ni Gohan si Barry at ginamitan ito ng Kami Wave. Dahil doon ay matagumpay na natalo ni Gohan si Barry at nailigtas si Pan. Habang ang alien at si Barry naman ay hawak na ni Jaco. Samantala, nakuhanan ng production ang buong laban at ito ang kanilang ginamit sa movie. Dahil doon ay sobrang sumikat ang movie at masaya ang lahat sa naging resulta nito. Maliban lang kay Barry dahil tinatakot ito ni Coco na sasabihin sa madla na siya ang halimaw kapag siniraan pa nito si Gohan. Sunod ay pinakita na pinanood rin nila Gohan ang movie kaso sinabi ni Goku na nakakaantok ang movie kaya binanatan ito ni Chi-Chi. Pagkatapos ay muling pinakita si Jaco na kumakain na naman ng ramen sa ibang planeta. Fine. If you say so. Sa sumunod na araw ay naghahanap ng training partner si Goku dahil may pinuntahan na mahalagang pagpupulong sila Whis. Ayon kay Goten ay tumanggi si Vegeta at hindi rin pwede si Piccolo kaya si Gohan na lang. Kaso tumanggi ito at sinabi na ikaw na lang Goten pero hindi ito pinahintulutan ni Chi-Chi at nagalit. Dahil doon ay napilitan si Gohan na maging training partner ni Goku pero nagpalit muna ito ng costume. Pagkatapos nun ay nag-umpisa na ang kanilang pagsasanay. Kaso sa kalagitnaan ng pagsasanay ay pinahinto sila ni Chi-Chi dahil nasira nila ang taniman ng gulay. Pag-uwi sa bahay ay iminungkahi ni Goten kay Goku na si Krillin na lamang ang gawing kapartner sa training. Nakinig si Goku sa sinabi ni Goten at kaagad na umalis. Pagkatapos nun ay pinakita si Krillin na may hinahabol na mga kriminal. Tumaban ang mga kriminal gamit ang baril at natamaan si Krillin dahil niligtas nito ang kanyang kasamahan. Ilang saglit pa ay biglang dumating si Goku at inagaw nito ang baril sa kamay ng mga kriminal kaya madali na itong naaresto ng mga pulis. Pagkatapos nun ay sinabi na ni Goku kay Krillin ang totoo niyang pakay na gusto niya itong maging training partner. Itinuloy nila ang pag-uusap sa bahay ni Krillin at dito na tinanggihan ni Krillin si Goku tapos sinabi na hindi na siya kasing lakas ng dati. Pero pinilit ni Android 18 si Krillin kaya wala na itong nagawa kundi ang sumama kay Goku mag-training. Habang nagsasanay ay naalala nila ang panahong magkasama pa sila na tinuturuan ni Master Buten. Dahil doon ay naisip nila na pumunta kay Master Buten at pinayagan naman ni 18 si Krillin. Pagdating nila doon ay binigyan nila ng bastos na magazine si Master Buten para pumayag ito na muli silang gabayan sa pagsasanay. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang kanilang training pero pinagsuot ng mabigat na costume si Goku para maging patas ang laban. Kaso kahit may pabigat na si Goku ay mas mabilis at mas malakas pa rin ito kay Krillin. Dahil dun kahit gabi na ay hindi pa rin tumigil si Krillin sa pagsasanay. Kinabukasan ay binigyan sila ng kakaibang pagsasanay ni Master Buten at ito ang pagkuha ng isang halamang gamot na nakatago sa kaloob-looban ng isang isla. Sinabi rin ni Master Buten na ang mananalo ay tuturuan niya ng isang teknik na nagpapalakas ng katawan. Pagkatapos nun ay umalis na sila Goku para puntahan ang isla. Pagdating doon ay nakita nila ang ate ni Master Buten at sinabi nito na naroon siya para bantayan ang karera nila Goku. Sunod ay itinuro nito kung saan sila Goku magsisimula na maghanap.
Matapos nun ay pinuntahan na nga nila Goku ang lugar at nagulat sila dahil ang lagusan nito ay isang kuweba na may nakaukit na mukha. Pagpasok nila sa loob ay nakita nila ang kanilang mga alaala at ang mga dati nilang nakalaban. Creepier.